Tinawag na political strategy ang naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang balak na pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Pero nanindigan ang ilang kongresista at complainants na dapat matuloy ang proseso na hinaharap niyang reklamong impeachment. Yan ang umaarangkadang balita ni Zandro Ochona. Ako hindi ko naman alam talaga kung ano yung tama. Tiwala si Tindig Pilipinas co-convener Kiko D na sa kabila ng anunsyo ni VP Sara Duterte na siya ay tatakbo sa Panguluhan sa 2028 ay matutuloy pa rin ang impeachment na kanilang inihain. Malakas yung ebidensya dito, nakabase ito sa impeachment complaint na unang inihain nung previous Congress and parang pages upon pages of evidence po yung nakakabit po dito. So in terms of sufficiency in form, sufficiency in substance, we're confident the evidence can show probable cause and if the legislators do their duty, tuloy-tuloy po ito. Naniniwala naman si Akbayan Party List at endorser ng impeachment complaint na si Representative Percy Sendanya, estratehiya ito ni Vice President Sara Duterte. So I see this announcement as a defense mechanism, palusot para mabago yung kwento at madala yung kwento away from accountability kundi papunta sa pagtakbo niya. Sinabi naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na karapatan ng pangalawang Pangulo ang paghayag ng pagtakbo pero dapat ay matuloy na ang proseso ng impeachment dahil maraming tanong ang kailangan ng masagot. Hindi naman po tayo against yan. Ang ninanais lang po natin, sagutin po nila yung mga aligasyon saka mga naibabato sa kanilang issues which is nung 19 Congress pa po na nakita po natin during the Quadcom, during the different hearings po sa Kongreso, nag-aantay pa rin po ang taong bayan ng mga sagot sa mga tanong na yan. Naniniwala ang political analyst na si Ranjit Rai, bahagi ng political moves ni VP Sara ang kanyang anunsyo lalo't 2 taon pa bago ang halalan. Pinapakita niya na, I'm popular, I'm leading in the polls. There is an impeachment complaint against me, but it's political persecution, it's politics as usual. But we all know, hindi ba, that the impeachment process, there's a legitimacy to it. There are cases filed by civil society. Git pa niya, posibleng ginagamit ni Duterte ang pagkakataon para malihis ang naratibo. Lumalabas din kasi sa mga survey ng Okta Research na bumaba ang trust and approval ratings ni VP Sara nang simulang silipin ng Kamara ang confidential funds at iba pang isyong kinakaharap niya at pinaghahandaan ang posibleng epekto ng pagbulatlat ng mga ebidensya laban sa kanya. Pag-uusapan siya sa committee level, ayan, lalabas yung bawat case, lalabas siya. Maraming paratang sa kanya. So isa-isa yan di-discuss. Tapos isa-isa yan sasagutin rin ng mga abogado niya. So ayaw ko kung magbibigay siya ng linaw. Sana magbigay siya ng linaw at hindi na matuloy yung impeachment for her. That would be advantage for her. Pero definitely pagka napag-usapan yan, may impact yan. Tiwala si Rai na magtutuloy-tuloy na ang impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. Ako si Zandro Ochona ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.